Lagi akong nireregaluhan ni Lucien. Every time, lalo na pag masaya siya. Nitong nakaraan nga lang may binigay siya sa akin na bracelet eh. Ang cute nga eh. Babe, bumili nga pala ako ng aso. Ay we? Kailan? Nakaraang linggo lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Balak ko sana na i-surprise ka. Ganon? Asan na yung aso? Sa bahay nila, Dad. Kinabukasan noon, pinuntahan namin yung aso na sinasabi niya sa bahay ng dad niya. Nagulat ako dahil malaki na pala to. Ang akala ko kasi baby pa lang. Pero nagulat ako dahil mukhang ilang taon na yung aso eh. Ang akala ko baby pa lang yung aso. Hindi. Actually, sa kaibigan ko galing yung aso. Hindi na daw nila naalagaan dahil busy daw sila sa work. Kaya, binenta na lang siya. Kaya naman pala. Bakit? Kaya pala parang naalagaan na siya. Oo. Ano palang name niya? Nat-nat. Nat-nat? Oo, bakit? Wala. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng ganong name ng aso. Kakaiba ba? Tignan mo si Nat-nat. Mukhang excited sa bagong mommy niya. Bagong mommy? Biglang dumating yung daddy ni Lucien at inalok kami kumain kaya sumunod kami. After namin kumain, nagpaalam na kami para umuwi. Anong oras na din kasi eh. And naalala ko din si Ash na iwan mag-isa sa bahay. Ang aga mo atang magising. Pinakain ko lang din si Nat-nat. Ikaw ba kumain ka na? Yup. Nagluto na pala ako ng almusal mo. Kumain ka na. Thank you, babe. Ilang oras din umalis na si Lucien dahil may pasok pa siya. Ang akala ko wala siyang pasok ngayon. Naalala ko na Wednesday pala ngayon. Tuwing Monday, Wednesday at Friday ang pasok niya. Ako naman tuwing Monday, Tuesday at Friday. Kaya wala akong pasok ngayon. Mag-iingat ka, babe Sure, babe. Love you. Umalik pa siya sa noo ko bago siya umalis ng bahay. Kaya naman naiwan kami tatlo ni Nat-nat at ni Ash. Ang mga babies ko, ang cute nilang pagmasdan. Kinuhanan ko sila ng litrato habang magkatabi silang nakatayo sa sofa. Nat-nat, dito ang tingin. Ang cute niya talaga. Naisipan kong i-painting yung litrato na kuha ko sa kanila. Halos 2 oras akong nag-painting na pero hindi pa naman siya masyadong tapos. Wait lang mga baby may kuhonin lang si mami sa kwarto ni daddy. 3 pala ang kwarto namin dito. Isa sa akin at isa sa kanya at yung isa naman para sa guest room. Kahit na magkasama kami sa isang bahay, need pa din namin ng privacy. Minsan lang ako makapasok sa kwarto niya so hindi naman masama kung papasok ako ngayon dun, diba? Pagpasok ko, ang gulo ng higaan niya. Halatang humiga lang tapos okay na eh. Nako, talaga tong si Lucien. Kaya naisipan ko na ayusin ang mga kalat sa kwarto niya. Inayos ko ang kumot at sinalansan ng maayos ang mga unan. Naisipan ko na din walisan ng sahig. Wala namang kalat ang sahig pero hindi kasi ako sanay tuwing magdilinis ako ay dapat pati ang pagwawalis ay hindi kalimutan. Bala ko sana linisin pati yung ilalim ng kama niya pero may napansin ako. Isang kahon. Na-curious ako kaya kinuha ko yun. Medyo luma na tong kahon na to at mabigat ang laman sa loob. Pagbukas ko ng kahon na yun may nakasulat na Natalia. Sa ilalim ng pangalan na yun, nandun naman yung litrato ni Lucien noong bata siya. Ang cute niya. Inisa-isa ko pa lahat yung para tingnan. Meron pang ang family picture nila dun eh. Hindi ko maiwasan ngumiti kasi ang ganda pagmasdan. At ang cute niya. Nang matapos ko tingnan ng ibang picture, may isang picture frame naman ang nandun. Nakataob yun kaya hindi ko makita kung ano. For sure na picture niya din ang isang ito. Pagkatihaya ko sa picture frame na yon, nawala yung ngiti sa mukha ko. Isang babae. At kamukha ko. Mula mata hanggang bibig, parehas na parehas kami. Kung ipapakita mo nga to sa mga kaibigan ko, baka maniwala sila na ako to eh. Ang pinagkaibahan lang ay may nunal siya sa ilalim ng labi niya. Tinignan ko pa yung ibang picture sa ilalim nun at bigla ay may kung anong kumirot sa dibdib ko nang makita ko yun. Si Lucien at yung kaninang babae sa picture frame ang magkahawak ang kamay sa litrato. At mas nanlumo ako dahil nakita ko yung larawan na nagpropose siya sa babaeng yun. Sobrang saya nila.
na akala mo wala nang titibag sa relasyon nila. Nanginginig ang kamay ko habang hinahalongkat ang laman ng box na yun. Kahit na nasasaktan ako, tuloy pa din ako sa pagtingin ng masasaya nilang larawan. At yung lugar kung saan kami lagi nagdi-date ni Lucien, doon din pala sila nagdi-date. At yung asa naman na si Natnat, nakita ko sa larawan na yun habang bitbit ng babaeng kasintahan niya noon. Nandito pa din yung litrato ni Natnat habang baby pa siya. Hindi ko na kaya. Umiiyak ako ngayon kasi hindi ko alam kung ano pa talaga kami. Binalik ko na lang ulit yung litrato na yun sa box. Athalia? Napatawag ka. Kyle, Are you crying? What happened? can you tell me the truth? Ano yun? Who's Natalia? Do you know her? Hindi. Stop pretending you don't know. Alam ko na, Kyle. So please, sabihin mo sa akin, sino si Natalia sa buhay ni Lucien? His first love. First love? I thought it was me. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko dahil baka hindi niya na ako maintindihan kung puro iyak lang ako. Hindi dapat ako nagsasabi nito sa'yo. I know, Kyle. Gusto ko lang makasiguro. Ilang taon sila nagtagal. Athalia, please. Hindi ko pwede sabihin sa'yo lahat. Mayayari ako sa kanya. Mayayari? So, plano niyo na hindi sabihin sa akin? Ganun ba, Kyle? Hindi. Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo. Pero, Tell me, Kyle. Wala maging solution para sabihin sa akin lahat, Kyle. Please, tell me. paano mo pala nalaman? Nakita ko yung larawan ng Natalia. Nakatago sa ilalim ng kama. Lahat yun, Kyle, nakita ko. Hindi siya nakapagsalita at mukhang nag-iisip pa ng sasabihin niya sa akin. Si Natnat, yung aso. Anong meron naman sa aso na yun? Kahit na alam ko ang sagot, tinanong ko pa din siya patungkol dun. Inalagaan nila yung aso na yun. Where's Natalia now? She's already dead. Patay na pala eh. Bakit may mga larawan pa siya ng babaeng yun? Dahil hanggang ngayon hindi pa siya makamove on sa pagkawala ni Natalia. Kaya kung mapapansin mo, malaki ang pagkakahawig ninyong dalawa. Dahil nakikita niya sa'yo si Natalia. Marami kayong pagkakatulad ni Natalia. Lalo na sa pagpe-painting. Now I know kung bakit pinipilit niya ako noon mag-painting kahit na hindi ko naman gusto to. Pinatay ko yung call dahil hindi ko na talaga kaya. Hindi niya ako mahal. Mahal niya pa din si Natalia. Yung larawan na masasaya na magkasama sila. Larawan nila na hanggang ngayon parang buhay pa din. Kasi parang ako na mismo ang bumuhay kay Natalia dahil nga magkahawig kami. Kaya naman pala natapangalan ng aso niya dahil kinuha niya yun sa pangalan ni Natalia. Ang sakit. Gusto ko na lang maglahon at kalimutan siya. Pero bago yun, gusto ko muna malaman ang lahat. Gusto ko muna marinig mula sa kanya ang totoo. Babe, I'm here na. Narinig ko na siyang pumasok at hinanap ako. Nandito ako ngayon sa kwarto ko at kanina pa umiiyak. Kumatok siya sa kwarto ko. Matagal bago ko siya pagbuksan. Babe, bakit hindi mo ako sinalubong? Babe, why are you crying? Nagdala pa naman ako ng pasalubong mo. Stop it. Alam ko na ang lahat. What do you mean, babe? Can you please stop pretending? Inamit mo lang ako, di ba? Aha? Hindi ko alam siya sabi mo. Si Natalia. Siya yung first love mo, right? Babe, ano bang sinasabi mo? Sabihin mo sa akin. Di ba siya yung first love mo? Please, wag naman ganun, babe. Bakit hindi mo masabi? Kasi totoo na siya yung first love mo. Na ginagamit mo ako. Nagustuhan mo lang ako dahil kahawig ko siya. Ganun ba, Lucien? No. How could you do this to me?
thought you loved me. Yes, I love you. Alam mo naman yun, diba? Pero bakit nasa iyo pa tong mga litrato na to? Pinakita ko sa kanya yung litrato na hawak ko. Babe, where do you get that? Ito? Sa ilalim lang naman ng kama mo. Ano? Sa ting mag-isa ka ba dito? Pinagmamasdan mong litrato ng magkasama, ha? Hindi siya ganun, babe. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang papasok sa kwarto ko, diba? Para ano? Para hindi ko makita itong pistil litrato na yan? Stop, babe. Minahal mo ba talaga ako? Yes. O mahal mo lang ako kasi kamukha ko yung babae na yan? Akala ko ba ako ang first love mo? You lied to me. I hate you. Ang sakit mo. Bakit mo ginawa sa akin to? Ang akala ko ikaw na. Sana sinabi mo noong una, Lucien. Kasi ilang taon tayong nagsama. Hindi ko alam na hindi ka pa nakakamove on sa kanya. Nagmukha akong tanga, Lucien. Nagmukha mo akong tanga. Please, babe. Give me a second chance. Maawa ka sa akin, please. Ano naman ako? Hindi ka ba naaawa? Sorry. Inaamin ko. Nagsinungaling ako sa'yo. Oo, inaamin ko kaya kita nagustuhan dahil sa kanya. Pero babe, habang tumatagal, minamahal ko yung ikaw mismo. Tama na, Lucien. Hindi na mababago ang nakita ko. Ako minahal mo, pero yung litrato ng dalawa nasa kwarto mo. Kaya naman pala lagi tayong nagdi-date sa lugar na pinupuntahan natin. Kasi doon kanya sinagot, tama ba? Kaya palang may naalala ka sa painting na gawa ko dahil yun din yung regalo niya sa'yo noon, tama? Kaya, nasan yung part na minahal mo ako? Nasaan ako sa puso mo? Hindi mo ako minahal bilang ako, Lucien. Hindi ako pinanganak hapon para sa mga walang kwentang dahilan mo. Kaya, itigil na natin to. No, babe. Please. Hindi ko kayang mawala ka. Tama na pagpapaawa mo, Lucien. Sarili mo lang iniisip mo. Paano naman ako? Kaya please, palayain mo ko. Kaya kong patunayan. Kaya kong patunayan na mahal kita. Please, babe. Tumakbo ako palabas ng bahay at nagpakalayo. Nagkamali ako. Hindi niya ako mahal. Mahal niya pa din ang ex niya hanggang ngayon. Bakit ang sama ng mundo sa akin? Bakit feel ko na napakahirap kong mahalin? Lumipas ang ilang taon, nagpunta kami ng fam ko sa States. Iwan na ang dapat iwan. Kahit na mahirap, kakayanin ko. Kinaya ko nga magmukhang tanga sa ibang tao eh. 3 years na kami sa States. Maraming sumusubok na ligawan ako pero umaayaw ako. Hindi ko pa din makalimutan kahit na taon na ang nakalipas. May time na kinakausap ko sarili ko, nagtatanong kung ayos lang ba siya, kung kamusta na siya. Kahit na matagal na yun, hindi pa din mawala sa akin si Lucien. Ang sakit pa din hanggang ngayon. Akala ko magiging okay na kapag nakalayo-layo ako. Pero hindi eh. Mas lalo na kitang namimiss. Mga yakap at halik mo tuwing uuwi ka galing school. Mga lambing mo na tuwing nagtatampo ako sa'yo. Mga pangako natin na di na matutupad. Lahat ng yun nawala ng parang bula.